Sa ibang balita, idinaos ngayong araw sa Malolos Regional Trial Court ang arraignment ng contractor na si Curly Discaya. Kaugnay pa rin yan ng kasong malversation dahil sa maanumalyang flood control projects. At live mula sa Malolos, Bulacan, may Express report si Mon Gualvez. Mon, kumusta? Anong update dyan? Nikki, magdadalawang oras na. Sa mga oras na ito ay hindi pa rin naisasalang sa arraignment o pagbasa ng sakdal ang contractor na si Curly Discaya para sa kasong malversation na may kinalaman nga sa flood control scandal. Pero imbis na personal na humarap dito nga sa Malolos Regional Trial Court Branch 20, through video conferencing na lamang ito gagawin. Ito ang inanunsyo ng abogado ni Discaya na si Attorney Cornelio Samaniego III. Maaalala nag-ugat ang kaso sa mga irregularidad umano pagdating sa mga dokumento at pagpapatupad ng flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Pero nauna nang sinabi ng kampo ni Discaya na kaya nilang sagutin at tapatan daw ang mga ipinresenta ng prosekusyon laban sa kanila. Bukod sa arraignment o pagbasa ng sakdal, tinutulak pa rin ni Samaniego ang petition for bail para sa kliyente. Yan ay kahit walang piyansa para sa kasong malversation of public funds. Kasunod dito, muling iginiit ng abogado na wala namang special treatment kay Discaya habang nakakulong sa Bulacan Provincial Jail mula pa noong June 8. Nagkaka-skin rashes na nga raw ang kontratista dala ng sobrang init. Kasama raw nito sa piitan ng mga kapwa-akusado ng mga dating opisyal ng DPWH at iba pang mga persons deprived of liberty o PDL. Nikki, nakaantabay tayo sa abogado kahit nga update lamang kay Curly Discaya, lalo na patungkol sa binitin niyang mga pahayag nung nakaraan na may mga nakatakda raw siyang pangalanan. Nasa mahigit 100 daw to na mga may kinalaman din daw sa flood control scandal. Bagay na malalaman daw sa mga darating na panahon. Nikki. Yan ang Express report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.